meron pang mas malalim na kahulugan sa inyong ibibigay ang Panginoon. Maniwala kayo, itong itinuturo ko sa inyo, hindi po natin 'to shine-share sa iba. Hindi niyo nakikita na shine-share sa iba kasi hindi po lahat maa-achieve nila yung ano, yung ganitong pagtuturo po ano, at hindi niyo rin maririnig. Hindi niyo rin po Hindi ko po alam kung naririnig niyo sa iba yung ganitong way ng pagtuturo, pero I am so blessed na po sa Panginoon na talagang yung revelation na binibigay niya sa ating lahat, 'di ba? Ituturo ko rin, maaaring maituro ko din po sa iba when God allow me. Pero sa inyo lang tinuturo, eh, sa inyo lang inaalaw ng Lord, sa'tin lang muna inaalaw itong mga mensaheng ito. Kasi tayo po yung nag-i-intercede, tayo yung intercessor. 'Di ba? Tayo yung nagpapanalangin sa ibang tao. At una sa lahat, naniniwala ako na ang goal ng Lord dito is maging matatag tayo. Kaya lahat tayo, ako din po dumadaan ako sa pagsubok, sabay-sabay po, sabay-sabay, sabay-sabay. Pero sabi ko nga, dahil may Diyos na tayo na hindi ka na sa tao nagtitiwala, 'di ba? Bakit tayo magtitiwala sa tao kung ang Diyos ang nagbibigay ng buhay? Ang Diyos ang nagbabawi ng buhay? Siya ang nagbibigay ng strength na may joy na kasama? So, saan tayo dapat magtiwala? 'Di ba? Kahit pa sabihin ng asawa niyo na ganyan, ang Panginoon pa rin ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Wala sa kanilang kamay, kundi sa Diyos natin ang kontrol ng lahat ng bagay. God is in control. Whatever situation na meron tayo, tatandaan niyo po, even in the distance ng mga loved ones natin, the control is in the hand of the Lord. Amen? Wala po sa mga tao na nanakot sa atin. Amen? Kaya kung meron man tayong fear na maranasan sa buhay natin, one thing lang ng takot, yun ay ang banal na takot sa Diyos. Amen? Na magkasala tayo sa Kanya, na makagawa tayo ng bagay na hindi po nakaaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Yun lang mga kapatid. Pero yung mga banta ng ibang tao, kung mababasa niyo po yung Samuel kung paano printaksyonan ng Panginoon kahit may mga tao pa na gustong pumatay kay David, kahit si David, kahit yung king pa, kahit si Saul pa yung gustong pumatay kay David. The hands of the Lord is in David kasi inanoint siya ng Panginoon. When you say anointed, you are separated to the calling. Diba? Na sinet apart ka ng Panginoon, may gagawin ka. At ganun din tayong intercessor. May gagawin tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? So tayo po ay magpatuloy sa atin pong pinag-aaralan. So hindi pa rin po tayo umaalis sa purifying our soul. Sa purity of our soul. Amen? So last week, marami tayong na-take up at marami pong tumatak sa ating mga puso. I hope ito is about sa emotional healing and how purify happen. Paano tayo nagpo-purify? Amen? So, we are trying harder. Maraming product tayong nag-yield tayo sa iba't ibang paraan. Pero, 'di ba, ang pinaka-effective and powerful na lagi nating tatandaan, we should deeply yield, 'di ba po? More sa Spirit of God. Yung lahat ng emotional healing na nangyari sa buhay natin, our soul must be laid, 'di ba? Tayo ay dapat humihiga, 'di ba, before the Lord. Lahat ng pain natin, pride natin, kahiyan, fear, bitterness, we brought, 'di ba? Ilalagay natin yung lahat sa presensya ng Panginoon. Kung paanong sinabi ni Tatay David sa Psalm 34:18 that the Lord is nigh unto them that are of a broken and saveth such as to be contrite spirit. Amen? So, si God, hindi niya nire-reject yung mga broken. Amen? He draw near to them. 'Di ba? Lumalapit palalo. He is closer to all broken-hearted. 'Di ba? God restore us. Nire-restore na tayo, lalo na po kapag sa presensya niya, not by pressure, but, love you dear, but by presence. Amen? Tandaan po natin yan. Hindi siya nag-a-ask para mag-pretend tayo na buo tayo. Gusto ng Panginoon, ini-invite niya tayo na matanggap natin that we are not whole. Hindi ka buo, Joy. Hindi ka buo, Nanay Andrea. Hindi tayo buo.
Ate Therese, Beverly, hindi ka buo. Without me, you're not whole. 'Di ba? So yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya yun yung ginawa niya kay Peter, 'di ba? Para maging bold siya sa disciple niya. 'Di ba? Hiningi niya yung pangako ni Peter ng 3 beses, 'di ba? Kung paano siyang dininay ni Peter ng 3 beses, 'di ba? Sa pamamagitan ng tanong niya na 3 beses, dun din kinuha ng Lord yung emotional wound, yung sugat ni Peter para pagalingin, 'di ba? Hindi para i-collapse siya, alam niyo yun, yung mawasak siya, hindi para i-crush siya ng Lord o mawala yung confidence niya, hindi gano'n ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon hinaharap natin yung mga pagsubok natin, hinaharap yung mga future natin, amen, para i-restore niya yun. Alam niyo po, we are in the providence of the Lord. 'Pag sinabing nasa providence tayo ng Panginoon, nasa kamay niya tayo. Lahat ng bagay sa paligid natin nasa kontrol niya. Kumbaga sa isang barangay, lahat 'yun kontrolado ng Diyos. 'Pag sinabing providence, 'yun yung lugar ng Lord. 'Di ba na, "Dear, you have clean clothes to the dryer." Okay, love you. Um, 'Yun po ano, 'di ba, 'yun yung ano, yung restoration na binibigay ng Panginoon sa'tin, na gusto niyang malaman mo that you're forgiven, 'di ba? At doon pa lang tayo magsisimula na alam niyo 'yun, bumangon tayo, para tayong nagre-resurrect ulit, 'di ba? Para hindi hindi para alam niyo yung parang sa FBI na ini-interrogation, yung interrogation na ginagawa na tanong ng tanong, hindi siya tinatanong ng Lord para i-interrogate. 'Di ba? Hindi gano'n, but God, ino-order siya ng Panginoon para i-heal yung root, yung pinagmumulan ng sakit, yung pinagmumulan para i-uproot ni Lord, para bunutin niya yung kahihiyan, yung hiya na nararamdaman niya, para i-establish ulit ng Panginoon yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kasi masyado siyang nag-yield sa kanyang sarili na hindi, "Lord, hanggang kamatayan di kita i-de-deny." 'Di ba gano'n sinabi niya, eh. Nagtiwala siya, hindi kahit sinasabi na ng Lord yung mangyayari in the future, 'di ba? Nagtiwala siya sa sarili niyang kakayahan. At ang gusto ng Lord, 'di ba, alam ng Lord na may kahinaan tayo, but gusto ni Lord, 'di ba po, na magtiwala tayo sa Kanya, na magre-respond tayo sa Panginoon, amen, ng buong pagtitiwala, kapatid, sa kahit anong sitwasyon. At dito nakita natin, "Feed my sheep," sabi ni God, 'di ba? Sa panahon na yun nire-restore siya. Nire-restore ni Lord yung kanyang identity, yung commission na binibigay ng Panginoon sa kanya para i-refresh ulit siya, 'di ba? Hindi lang para i-cover, but para i-recover ulit, na maging mas malakas siya kaysa dati, na mapunta siya sa place, 'di ba, na hindi yung greatest pain, but become the platform of His greatest calling. 'Di ba? Kasi ang ginawa niya nun, bumalik siya sa pangingisda. Galing siya sa pangingisda nung tinawag siya ng Panginoon, nung kinol siya ni Lord, nangingisda siya noon, tama? Nung nag-repent siya sa kay Lord, nangingisda siya. Pero nung binigyan siya ng maraming isda ng Panginoon, 'di ba? Lumuhod siya sa harap ng Lord kasi buong magdamag siya nun nangingisda. Pero nung nasaktan niya yung Panginoon, nung nagawa niya yung bagay na makakasakit sa Panginoon, saan ulit siya bumalik? Bumalik siya sa dating buhay niya, sa pangingisda ulit. Amen? Pero that's not the greatest calling ng Panginoon sa kanya. Yes, tinawag siyang mangisda. Ang talento niya sa pangingisda, magtinda sa palengke. But that's not our greatest call. Maybe that's our ability, that's our job. 'Di ba? Magaling ka sa ganyan, sa pagluluto, sa pagtitinda. Pero hindi yan yung greatest calling natin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Peter, gagawin kitang mangingisda ng tao. Mamamalakay ng tao. Hindi isda, hindi forever isda." So dahil doon, nagkaroon siya ng emotional healing. Emotional healing ang pinagagaling sa atin ng Panginoon. Bakit? Sa emotional healing tayo madalas bumabagsak. Kasi nasasaktan tayo sa mga taong higit nating minamahal. Hindi tayo sinasaktan ng kapitbahay natin lang o ordinaryong tao, kasi kung ordinaryong tao lang ang nananakit sa atin, madali lang tayo magpagaling, wala tayong pakialam. Pero sinusubok tayo sa mga taong minamalasakitan natin, minamahal natin ng sobra-sobra. Kasi bakit? Ayaw ni Lord na mas may higit tayong mahal kaysa sa Kanya.
Ayaw ni Lord na nakadepende tayo sa iba. Kasi 'pag nawala yung mga tao na yun, paano na? Paano ka na magpapatuloy? 'Di ba? Sa kanila ba galing lakas mo? Kaya ka ba nagpapatuloy sa paglilingkod dahil sa kanila? Dahil sa mentor mo, dahil sa pastor mo? Mali pa rin yung dahilan mo. Kaya minsan tinatanggal ng Lord lahat yun. Kung saan tayo nagpo-focus masyado, tinatanggal ng Lord lahat yun. Kasi gusto niyang makita, 'di ba, kung paano tayo nag-grow. Gusto niya makita kung naintindihan na natin, naunawaan natin kasi God want to know. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. Gusto ng Diyos na i-acknowledge natin siya. Kaya dito, 'di ba, nilagay ko po sa ano natin, sa chat box natin, not to avoid the past. Hindi pinapa-avoid ni Lord yung nakalipas mo, Ate Joy, but facing the presence of Christ. Gusto niya makilala mo yung sarili mo na you're in Christ now. Wala na yung past mo, anak. You have new identity. You are born again. 'Di ba? Pwede mong lingunin yon. Pero gawin mong testimony na maging strength at kalakasan sa ibang tao. Not suppressing the pain. 'Di ba? But letting the Holy Spirit rewrite your story. Our story. Lahat tayo may pangit na past. Lahat tayo may past. Walang taong walang past. Lahat ng tao may past. At pinaintulot ng Panginoon na magkaroon tayo ng past para makita natin kung gaano mas higit na maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin kaysa sa mga tayo ang nagplan sa buhay natin. Na trying to be strong, hindi magkunwari na malakas, but learning to be surrendered. Na aminin mo na, Lord, ito yung mga kahinaan ko. Ito ako, Lord, but here I am. Sinusurrender ko po sa lahat kasi alam kong ikaw lang naman. 'Di ba? Because apart from you, I am nothing. So, hindi pwede akong lumakad sa mundong ito without you because you are my partner. So, here I am, Lord. 'Di ba? That is the point. Sa ganung paraan, mahi-heal tayo sa emotional healing natin at makikita natin yung greatest calling natin. Kung saan tayo nafo-fall. Kung saan ang falling natin. 'Di ba? Kung saan tayo, hindi niyo napapansin kung saan kayo madalas nagfo-falling, yun din yung madalas na calling. Amen? Saan kayo lahat sinusubok, dun kayo gustong i-restore na Lord. Kung sa husband mo yan, sa anak mo yan, sa mga mahal mo sa buhay yan, kasi gusto ko i-restore ni Lord dun kasi pag hindi ka naging matatag dun, yun yung gagamitin ng kaaway. Sa sakit. 'Di ba? Sa kahit anong ano po, kung ano yung mga pagsubok ninyo. Kung mapapansin ninyo, kaya pala ako paulit-ulit sa bagay na 'to kasi dito ako gusto ni Lord maging mas strong. Kasi ayaw niyang yun ang gamitin ng kaaway para sa'yo. So now, we're going to see again and again yung buhay naman ni Joseph. Amen? Paano bang binetray si Joseph ng kanyang own brother? Amen? Inakusahan ng mga false accusement. 'Di ba? At nakalimutan sa prison. Amen? When God want to elevate you, when God want to, alam niyo yan, kapag ikaw gustong itaas ng Panginoon, hindi mo pwedeng hindi ma-encounter tong mga bagay na to. 'Di ba? Yung parang akala mo mahal ka ng mga kapatid mo, parang gano'n, tapos sila pa mismo yung gagamitin, 'di ba? Pero may purpose yun. Yung mga false accusation sa'yo na iniisip nila ganito ka, iniisip nila kaya mo lang gusto, 'di ba si David kaya ka lang nandito kasi gusto mo makita yung labanan, eh. False accusation, 'di ba? Inisip lang niya yun, pero hindi yun sa'yo. Si Joseph, bakit kaya mo kinukuwento yung panaginip mo kasi gusto mo sambahin ka namin ng nanay at tatay mo, 'di ba? Yung mga kapatid niya nainggit sa kanya, 'di ba? False accusation. Wala naman siyang masamang hangarin kundi ikuwento lang yung kanyang panaginip. 'Di ba? Kasi yung kanyang tatay is prophet. Nabasa ng tatay niya yung kanyang panaginip? Anong ibig mong sabihin, kami ng nanay at tatay mo at ng mga kapatid mo luluhod sa'yo, sasambahin ka? Nabasa niya yung panaginip, 'di ba? Kaya dito makikita natin on how, 'di ba, paano siyang binigyan ng elevation ng Panginoon. Kung paano siya naging powerful, 'di ba, sa Egypt.
kung paano siya nakarating doon sa Egypt, 'di ba dahil din sa control ng Lord na kahit nasa pinakapangit na history niya, mababasa niyo po 'yun sa Genesis 45, sa kahit na sa pangit 'di ba na kuwento, 'di ba tinapon sa balon, binugbog, 'di ba gustong ipagbili, 'di ba? Kahit yung lalim ng balon, sukat ng Lord, eh. Do'n pa lang po makikita ninyo 'pag tinitingnan ninyo yung principle ng Panginoon sa mga kuwento sa Bible, alam mo that God is still in control, even sa pinakapangit na nangyayari sa buhay natin, 'di ba? Kahit na yung panahon na yun umiiyak si Joseph because of the bitterness, para ma-release niya yung maraming taon, 'di ba, yung divine healing na gusto sa kanya, na mangyari ng Panginoon. Pero alam niyo kapag 'di kayo naging sensitibo sa mga emosyon ninyo, totoo po ang delaying. Nade-delay tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Bakit ko po nasabi na delaying is truth? Yung araw at buwan sa panaginip ni Joseph po, nandoon. So, ibig sabihin yung nanay at tatay niya buhay, 'di ba? Nung siya ay nasa posisyon na. Pero dahil sa bitterness niya, kasi kinipkip niya, natagpuan niya na yung mga kapatid niya, pero tiniis-tiis pa rin niya, tiniis niya ng matagal na panahon. Alam niya kung saan nakatira yung kanyang mga magulang? Alam niya yon. Simula pa lang nung umupo siya po sa posisyon, alam niya yun. This is the revelation of the Lord. Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. 'Di ba? Alam niya. Pero nung naupo siya, hindi niya pinuntahan agad yung pamilya niya. Tiniis niya. Binaliwala niya. Kinakalimutan niyang pilit. 'Di ba? Pero hindi pwede. Dahil darating ang tagtuyot, darating ang tag-ano ng 7 taon. Kaya mismo ang Panginoon pinadala yung kanyang mga kapatid kung saan yung palasyo na pinag-aarian niya. Do you think it is accident? Di yun aksidente. Pero dahil tiniis ni Joseph yung kanyang pamilya, patay na yung nanay niya nung natagpuan niya yung pamilya niya. Wala na yung nanay niya. That is delaying, mga kapatid. Dahil sa emotional natin, na pinapairal yung emotion natin, yung bitterness natin, nagkakaroon tayo ng delay. Buhay pa sana yung nanay niya kasi that is the prophecy. Yung panaginip niya, buhay pa yung nanay at tatay niya, pero nung kinatagpo niya yung mga kapatid niya, tatay na lang niya yung buhay. Kasi dinelay niya. Hindi niya na nakita yung nanay niya. Basahin po natin sa Genesis 45. Hallelujah. Samahan niyo po ako magbuklat, no? Genesis 45. So dito po, sabi dito, no? So ang pag-uusapan natin ngayon is about emotional purity. 'Di ba? When emotional purity happen? When? So pag sinabing emotional purity po, it's not about being emotionless. Hindi ko sinasabing mawalan tayo ng emosyon because God is emotional God din. 'Di ba? Pero nasa lugar ang emosyon. Dapat alam natin kung kailan tayo magkakaroon ng tamang emosyon sa bawat sitwasyon. Amen? So it's about directing your emotion toward God. Hindi sa sitwasyon mo, hindi sa kalagayan mo, but to tear, 'di ba? Yung sa sarap ng Diyos and His purposes. Lagi niyong isasaalang-alang hindi yung emosyon niyo, kundi yung purpose ni God. Amen? At sa Panginoon tayo laging nakatutok. Kasi God want to protect our heart. Yun ang gusto ng Panginoon. So yung emotional purity na pinag-uusapan natin ngayon, dito matututunan natin on how to love others selflessly. It's not about you. It is leading us to lasting peace and purpose. Walang hanggan na kapayapaan at purpose ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, hear me by the Spirit of the Lord. Amen? Genesis 45, 1 hanggang 5. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin kasi ilang beses na pong bumalik yung mga kapatid niya sa palasyo. Kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya, di ba? Matagal nang pumupunta yung kapatid niya, pero nito pa lang niya pinagtapat. Kasi hinahawakan niya yung sakit, alam niyo yun, dinidinay niya. So sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo.
Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Marami na pong tsismosa noon pa man. Amen? Ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Tingnan niyo po. 'Di ba? Alam niya, 'di ba? Nung narinig niya lang yung ama't ina niya, 'di ba? Kaya naano siya na-convict siya nung narinig niya yung kanyang tatay. Pero 'di ba dapat andun pa yung buwan at araw? Ama't ina dapat. Pero dahil sa delaying ng emosyon natin, kaya be sensitive mga kapatid. Don't let your heart be in trouble, sabi nga. Kasi marami tayong nadidelay sa spiritual realm. Amen? Heavenly realm is different to spiritual realm. Tandaan niyo po. Ang heavenly realm, hindi po magkaiba yan sa spiritual realm. Amen? So nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Kasi bakit? Ito yung kapatid nila na gusto nilang patayin. Ito yung kapatid nila na sinabi nilang patay na sa tatay nila. So lumapit kayo, sabi ni Jose sa kanila. Sabi ni Jose, lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na pinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sasabihin ang inyong sarili na ginawa ninyo to sa akin. Huwag ninyong sisihin yung sarili nyo, sabi niya. Tapos dito pa lang niya naunawaan, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Kapatid, sometimes it's not about you. It's about the salvation maybe ng ibang tao kaya may nararanasan. Sa kaligtasan ng iba, hindi para sa sarili mo. Do not focus to yourself. Do not focus to your emotion. Amen? Kaya dito niya palang naunawaan yung malalim na gusto siyang pagalingin ng Panginoon. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Kasi gusto ni Lord, ipinreserve siya ng Panginoon kahit sa pinakamasakit na pinagdaanan niya. Kasi may gustong i-preserve ang Diyos sa purpose na gusto niya sa buhay ni Jose. Amen? Sabi niya sa Psalm 51:10-11, isang pusong tapat ang aking sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Verse 11, sa inyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu ay paghariin. Amen? Pwede pala na minsan akala mo nasa Panginoon ka, no? Kasi nung pinagdasal to ni Tatay David, alam niyo po, nagawa niyang patayin yung kanyang tapat na lingkod para lang sa kanyang desire. Pwede pala na nasa iyo banal na espiritu pero hindi mo napapansin, no? Na nagkakasala ka. Kasi akala niya, nung panahon na yun, hindi siya nagkasala. Kung hindi lang pinarating si Prophet Nathan, hindi niya akalain na nagkasala na siya sa harap ng Diyos. Doon pa lang niya hinambol yung sarili niya at nagka-create siya ng new heart. Create in me a clean heart, sabi niya. Diba? Hindi lang pala Holy Spirit ang kailangan mo, clean heart din. Tapos pinarenew niya yung right spirit dahil may spirit na nasa kanya na hindi galing sa Panginoon. Create in me, sabi niya, Lord, a clean heart and renew the right spirit within me. Dapat dinadasal natin to. Para sa iyong harapan, huwag mo kong alisin, sabi niya. Yung banal na spirito, huwag mong bawiin. Yung banal na spirito, paghariin mo sa akin. Bakit yun yung panalangin niya? Kasi sa banal na spirito, nagmumula ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ikaw ang umiibig. Ang Diyos ang umiibig, hindi ikaw. Ang Holy Spirit ang faithful, hindi ikaw. Ang Holy Spirit ang nagdadasal, hindi ikaw. Lahat, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin na maging patient, na magkaroon ng self-control, hindi ikaw. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, hindi ikaw. That is the fruit of the Holy Spirit. Kaya anong meron tayo? Wala. Kung tutuusin, we're just vessel. Walang tayo.
Kaya kung bakit ka nagmamahal, kaya pag nawalay pagmamahal sa'yo, nawalay kapayapaan, nawalay faithfulness mo, nawalay self-control, 'di ba? Nawala yung isa doon. Yung fruit of the Holy Spirit, bagsak na lahat. So dito, hindi hina-hide ni Tatay David yung kanyang emosyon. Dinadala niya ito in worship. 'Di ba? Dinadala niya ito through worship. Na Lord, i-purify mo ako. Yung emotional purity, 'di ba po, mangyayari lang kapag una, number 1, ito po'y point natin. We confess, not conceal our pain. Amen? Kapag nagko-confess tayo at hindi natin tinatago ang sakit. Amen? Pabasa nga po sa James 5 verse 16. Babasahin ko po sa English, basahin niyo po sa Tagalog. James 5 verse 16, sabi po, confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent praying of a righteous man availeth much. Pabasa nga po, James 5:16. Ate Joy, pabasa nga po kung meron kayo. Tagalog po. O sino pong available. Amen. Praise God. Ako na lang po, Sis Beb. James 5:16? Opo. 16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang ginagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Praise God po. Amen. So, mag-confess tayo, hindi itago yung pain natin. Amen? Kapag nararamdaman ninyo na may hindi kayo kapayapa, mag-confess agad kayo. Magpanalanginan. 'Di ba? Kahit hindi yun yung tao na piling mo nararamdaman doon, humingi ka ng panalangin, mag-confess sa kanya, 'di ba? Ibang nagagawa ng mga righteous. Hindi sinabi ng Panginoon na itago ninyo emosyon ninyo, hindi. 'Di ba? Gusto niya maging bold tayo, pero gusto niya sa tamang emosyon tayo madala, hindi sa 'di ba, sa mga negatibo, kundi sa positibo. Amen? Number 2 po. Number 1 yun we confess, not conceal our pain. Nagko-confess tayo hindi para itago yung sakit. Amen? Mahalaga po yun. Para magkaroon tayo, dito nagaganap when emotional purity happened. Ito po yun ang dapat natin gagawin, lalo na tayong mga intercessor. Amen? We need to confess. Hindi pwedeng may kabigatan tayong dinadala na humaharap sa Diyos. Iwan mo muna ang iyong alay, then humarap ka ulit sa Panginoon. Yun ang salita ng Lord. Salamat sa salita ng Panginoon. Amen? Psalm 139 verse 23 po, number 2. When the emotional purity happened, number 2, we allow the Holy Spirit to search and reveal what's broken. Tingin natin sa Holy Spirit. I-allow natin sa Holy Spirit. Show me, Holy Spirit. Amen? Search me. Sabi niya sa Psalm 139:23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought. Diba? Magkakadugtong ang heart at ang iniisip mo. Kasi nagsisimula yon sa heart. Kung anong naramdaman mo, kung anong narinig mo, narinig ng tenga mo, papasok yun, diretso sa puso yun. Bago yun umakyat sa isip mo. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, hear me sa lahat ng may tenga. Kasi bakit? Kung anong naririnig ng tenga mo, papasok sa puso mo, pupunta sa isip mo. Hindi papasok sa isip bago sa puso. Hindi, mararamdaman muna ng puso bago sa isip. Ganun po ang koneksyon ng spiritual. Kasi dalawa ang tenga natin. May physical, may spiritual. So matalino ka kung gagamitin mong spiritual mong tenga kesa sa karnal. Amen? So, Psalm 139:23 po, Tagalog. Anong verse po, Sis Beb? 23 po, 23. 23. Amen. Ito po ang sabi. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano
ang aking nais. Amen. Amen, di ba? Sinusubok talaga tayo ng Panginoon. Testing po is galing sa Lord. Kaya nga kapag alam mo, minsan sigasig ka na maglingkod sa Lord, no? Biglang may darating na pagsubok. Di nyo napapansin? May testing. Di ba? Akala mo okay na kayo mag-asawa, biglang ayan na naman. May testing na naman. Tetest ka na naman ni Lord. Nag-grow ka na ba talaga? Are you spiritually grown, anak? Let me see. Di ba? Tinetest tayo ng Lord, alam nyo? Lagi tayong tinetest. Kung saan ang pinaka-weakness natin, dun tayo tinetest ng Lord. Believe me, kayo po magpapatotoo sa mga testimony niyo. Amen? Kaya, we allow the Holy Spirit to search and reveal what's broken. Kasi hindi niyo ba nahalata? Kapag kayo nagdadasal, anak, si ganito, kanina nasabihan mo ng ganyan, di ba, Lord, patawarin mo ako, bigla ka magaganon. Kasi nire-reveal niya. He give you the remembrance kung sa kanino ka nakasakit, sino nakapag-ano sa'yo, di ba? Siya nagre-reveal doon. Kung saan ka broken. And sometimes, He bring people, katulad ni Tatay David, He bring Prophet Nathan to reveal the secret ng kanyang ginawa. Amen? So we have to search. Magpapasiyasat tayo sa Lord, lalo ng mga intercessor. Amen? Kasi kailangan ng Lord ng righteous heart, clean heart. Amen? Pure heart. Number 3, we forgive truly. Truly po totoo. We forgive truly and fully those who wounded us. Kung sino man ang nakasakit sa atin, fully and truly natin silang patatawarin. Amen? Basahin niyo po. Basa po tayo. Luke 6, verse 37. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. So kung hindi ka nagpatawad, di ka rin papatawarin. That is the rule ng God. Wala akong pakialam kung ano pong mga opinion ng mga tao. But this is God itself. The word itself talk to us. It's not about gaano kanya sinaktan, gaano kalalim ang wound mo. It is the word of God. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. That is the rule. That is the law. That is the word. That is the truth. So ano man po ang dahilan ninyo, ang Diyos lang, ang salita ng Diyos lang ang katanggap-tanggap. Dahil kung Diyos siya sa inyo, you have to accept the truth. It's not your opinion. It's not your decision. It's God's decision. Amen? Pabasa nga po, Luke 6:37. Meron po ba? Amen po. Amen po. Ang sabi po rito, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Amen. Amen. So, malinaw po, ano? Baligtarin natin. Pag di ka nagpatawad, hindi ka papatawarin. Amen? Kapag nag-judge ka, i-judge ka rin. Tama po? Diba? Kapag nag-condemn ka, ikaw condemn ka rin. Kung anong sukat na binigay mo sa kapwa mo, yung din na sukat na ibibigay sa'yo. Tama? Diba? That is the word of God. That is the word of God. Kung paano mo sinusukat yung mga tao sa spec ng mata mo, ganun ka rin susukatin ng Diyos. Kung hindi mo ibibigay sa Kanya ang pagsusukat, amen? At ikaw ang masusunod sa sarili mo, decision, hindi ko papatawarin, patatawarin ko. Diba? Be sensitive, mga kapatid. Who is your God? Ikaw pa rin ba ang God ng sarili mo? O you will honor the word? Number 4.
We replace lies with truth through the word. Diba po? Iisang tabi mo yung mga kasinungalingan sa katotohanan na sinasabi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kung gusto mo magkaroon ng emotional na healing, di ba po? Wag mong tanggapin yung mga lies ng kaaway. Kailangan yun may isang tabi sa pamamagitan ng katotohanan. Roman 12 verse 2, sabi niya po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So kung wala ka sa katotohanan ng salita ng Panginoon, amen, hindi po natin magagawa ang mga bagay na kalugod-lugod, kapuri-puri sa harap ng Diyos. Kasi hindi natin magagawa yung perfect will niya kung punong-puno tayo ng kasinungalingan ng kaaway. Kaya kapag may kasinungalingan na pumapasok sa isip mo, di ba? Isipin mo yung katotohanan ng salita ng Diyos na sinasabi ng Diyos. Kasi ang katotohanan lang ang magpapabago sa kasinungalingan. Every lies, there's a truth. Lahat ng kasinungalingan na maririnig mo o makikita mo sa mundong ito may katapat na katotohanan. Dahil walang magiging kasinungalingan kung walang katotohanan. Amen? Walang magiging peking bag kung walang totoong bag. Walang magiging peking propeta kung walang totoong propeta. Walang magiging peking pastor kung walang peking pastor. Ay, walang totoong pastor. Walang magiging peking teacher kung walang totoong teacher. So galing everything is from truth. Everything is from the truth. Tapos, sinuswitch ng kaaway sa lie. Kaya nga, every lies, there's a truth behind it. So be wise, mga kapatid. Kung may sakit ka ngayon, anong kapalit ng truth? By my stripe, you are healed. Pero ang tanong, nagmamanifest ba to sa'yo sa spirit mo? Diba? May battle ka. Sabi ng truth, my battles, your battles is mine. Diba? The Lord is fighting for you. Amen? That is the truth. Pero ang tanong, laban ka pa rin ng laban, nakikipaglaban ka pa rin, meaning, hindi nagmamanifest sa heart and thought mo, hindi pa rin nagtatransform yung puso mo at isip mo, hindi sila nakikipag-isa sa espiritu. Letter kill it, spirit give life. Hindi dahil basa ka ng basa ng Bible, nagiging matuwid ka. Kung wala kang manifestation and revelation ng spirito, pwede kang maligaw katulad ng Pariseyo. Kahit mag-aral ka ng theology, kung hindi mo makikita ang revelation ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita, pwede kang maligaw ng theology. Pwede kang maligaw ng hemiotic ba yun? Apologetic, mga ganyan. Di ba po? Hermeneutic. Hermeneutic, di ba? Kasi pag pinag-aralan niya yung mga ganon na mga ano sa Bible, hinihimay lang nila yung Word of God. Pero sometimes, there's no revelation. Kapag puro knowledge lang ang meron ka, mamimiss mo yung revelation ni Holy Spirit. If the Holy Spirit inspired the Bible, the Holy Spirit also will reveal the revelation of the truth of His Word. Amen? Kaya kung yung ang nagtuturo sa'yo is puro knowledge lang, di ba? Bakit may mga theology na hindi naging born again? Bakit may mga nag-aral na nagbabad, nag-aral, mga Pariseo pero hindi nakilala si Jesus? So it's not about Bible, mga kapatid. Kung walang revelation sa atin ng Panginoon at ang Holy Spirit is hindi kumikilos sa'yo, pwede kang maligaw. Amen? So hingin natin yung leading sa author. Amen? Kung sino ang nag-create ng isang bagay, dun mo rin makikita sa manual, di ba?
Gano'n din sa Panginoon. Kung creator natin si God, do'n din natin hingin sa kanya revelation. And sometimes, 'di ba po, kaya tayo may teacher, apostle, 'di ba, mga leaders, kasi we can ask. Kaya minsan tingnan niyo, may magtuturo pero sometimes ba't naggi-grieve yung Holy Spirit mo do'n sa tinuro niya na parang ayaw tanggapin ng spirit mo? 'Di ba, na parang hindi naman totoo 'yan, hindi gano'n, 'di ba? Hindi dapat gano'n yung thought mo doon. It's not like that, 'di ba? Katulad ng ibang tao, sometimes they said, you know what? Sabi po nila, naging bastos daw si Jesus kay Mary. 'Di ba? Binastos daw ni Jesus si Mary. That's not the thought, 'di ba? Hindi kasi kung binastos niya, that is the first miracle ni Jesus. Inhonor niya si Mary, 'di ba? Inhonor niya si Mary pa rin. Ginawa pa rin niya inutos ni Mary sa kanya. Hindi niya binastos si Mary. 'Di ba? It's not how you absorb the word, the truth of the word. Amen? Pero yung iba, pwede nilang ituro yon na naging bastos si Mary kasi minamadali daw niya si Jesus kahit hindi pa panahon. But, if I have the revelation of the Lord, the time is with the God, with God. He's the time. He's not working in the time of the world. He hold the time. He's the time. Hindi siya katulad ng tao na nag-aantay tayo ng oras na 6:00 na o papasok na sa trabaho. Hindi. 'Di ba? Hindi ganon. So there's revelation. Amen? Kaya wag po tayong basta naniniwala sa narinig natin, bulayan natin. Bulayan natin. Amen? Is it really the truth? Kasi hindi pwedeng sasabihin natin, be Christ-like, tapos naging bastos siya sa nanay niya. Samantalang, he is asking us to honor our mother and father kasi yun lang yung pangako na may kalakip na prosperity and long life. Sa lahat ng utos niya, that is the only command na may kalakip na pangako. Honor your mother and father. Tapos sasabihin natin na naging bastos si Jesus sa kanyang magulang dito sa lupa. No, no, no. Amen? So let's God transform our heart and our mind para sa perfect will niya. Para sa ikabubuti natin. Yung mga bagay na acceptable para mag-transform ng ating mind. Para ma-prove yung mabuting at katanggap-tanggap na perfect will ng God sa buhay natin. Lastly, number 5, we walk in the intimacy with the Lord, not performance. Lumalakad tayo sa intimacy ng Panginoon. Na ginagawa niya sa atin, ba't tayo napalapit sa Kanya? Diba? Kasi alam natin kung gaano kalaki kasalanan natin na pinatawad. Kung sinong may malaking kasalanan na pinatawad, siyang higit na nagmamahal, sabi niya sa Luke. Amen? Hindi tayo nagpa-perform dito mga kapatid. Hindi tayo nagpapakitang tao, nagiging ipokrito para maging arugante sa harap ng ibang tao. We need to talk and walk. Diba? Because God is leading us. Kung Diyos ang naglilid sa'yo, hindi ka nagpa-perform sa mundong ito. There is Master, there is King, there is Lord na naglilid sa'yo. Psalm 23:3, He restore my soul. Kaya pinapa-restore ang soul. Kasi kapag hindi na-restore ang soul at hindi nakipag-isa sa spirit, gagawa ito ng sarili niya. He leaded me in the path of righteousness for His name's sake. Para sa kaluguran ng Panginoon, for the glory of God, hindi para sa atin mga kapatid. Kaya we have to display Jesus sa mga tao, sa pamilya natin, sa mga paligid natin, sa mga unbelievers. Kailangan makita si Jesus sa buhay mo, Tita Lisa. Ate Merda, Ate Billie Jean, Ate Kat, Nanay Selena, Ate Ann, Ate Jolly, ako, Ate Therese, lahat tayo. We have to display Jesus. Amen? Hindi yung sarili natin ang nakikita na para tayo nagpe-perform. Hindi tayo umaawit dahil maganda lang yung boses natin. Worshiping is revelation. Amen? Kaya, magpalit tayo sa Lord. Magpalit po tayo sa righteousness. Hindi tayo umaawit sa social media, hindi tayo umaawit lang para pakita na nagwo-worship ako, 'di ba? Ganito ginagawa ko araw-araw, hindi po ganoon.
Hindi tayo nagpe-perform sa harap, even sa harap ng Diyos, we're not performing. Kasi kitang-kita niya yung puso natin kung ano yung nagli-lead sa'yo. Kung siya ba ang espiritu niya, walang pakialam ang Panginoon sa sasabihin ng ibang tao kasi siya lang naman ang ano natin audience. Tingnan niyo po si Stephen, nung siya po ay binabato ng mga tao dahil sa pagpo-proclaim niya ng katotohanan. Namatay siya sa pamamagitan ng pagbabato dahil sa buhay ni Tatay Paul o ni Saul nung siya ay si Saul pa. Pero Tatay Stephen, 'di ba? Pinerform niya, 'di ba? Ginawa niya, inak niya yung boldness, 'di ba? Na sinabi by word and by his spirit. Sinabi niya sa harapan ni Saul, I forgive you. I forgive you. 'Di ba? Pinatatawad kita. Sabi pa bago niya pa isubmit yung kanyang espiritu sa Panginoon. Kapatid, tandaan niyo to, walang espiritu na pumupunta sa impyerno. Lahat ng espiritu babalik sa Diyos. Amen? Kaya sabi ni Tatay Stephen, receive my spirit. Nung nakita niyang bumukas yung langit, nakatayo si Jesus Christ sa kanyang sa kanyang trono, pumapalakpak para kay Stephen. Samantalang dito sa lupa, binabato siya ng mga tao. Habang ang Panginoong Diyos nakatingin sa kanya. Habang unti-unti siyang binabawian ng buhay. Si Jesus nakatayo, pinapanood yung kanyang anak na pumapalakpak para sa kanya. Kasi yung perfect will niya naganap kay Stephen. Alam niyo kung iisipin niyo, tagaluto lang naman si Stephen. Napili siya para magluto. Nung pumili yung mga alagad, kasi sabi nila, hindi pwedeng kami yung magayag ng salita, kami pa rin yung magluluto. Pumili kayo ng puspos na banal na spirito, sabi sa Acts. Pag binasa niyo po sa Acts 6 and 7 po. Pumili kayo ng puspos, tagaluto lang yun kailangan puspos ng Espiritu Santo. Pumili kayo ng puspos na banal na spirito, sabi niya. Akalain niyo ba na ganun kasaklap ang magiging kamatayan ni Stephen? Amen. Hindi tayo lahat tinawag para mamatay sa pagpo-proclaim ng salita ng Diyos kasi mapalad tayo ngayon kasi we are in the free. Malaya tayo magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil mas maraming tao ang kumikilala na sa Panginoon ngayon. We just need to act. Kung ano yung sinasabi ng bibig natin, dapat galing po sa puso natin na malinis. Hindi galing sa emosyon. Yung totoo, yung truth. Kasi yun lang ang nakatanggap-tanggap sa Diyos, yung katotohanan lang, hindi kasi nungalingan. Na sinasabi na pwedeng nagsasalita yung bibig mo, pero hindi yun sinasabi ng puso at isip mo sa harapan niya. God is not just healing action. Hindi hinihil ni Lord yung action mo. He is healing affection. Kung paano nagiging yung apekto sa buhay mo ng mga tao sa paligid mo, yun yung hinihil ni Lord. Para maging effective ka. He is not just cleansing your hand. Hindi niya lang nililinis yung mga kamay mo sa harapan niya. He is cleansing your heart. Pati puso mo. Kapag ang kaluluwa natin naging magaling, yung ating soul is healed. Kapag yung emotional purified ang inalaw natin, pinupurified ng Panginoon yung emotion natin. Kasi ang emotion galing sa soul. Yung wants natin, yung will natin, 'di ba? Galing sa soul. Yung emotion is galing sa soul, hindi sa spirito. Kaya pag nagpagaling tayo, pag na-heal ng Lord yung emotional issue natin, kaya natin pinag-aaralan to kasi part ng purity ng soul natin, ng emotion, 'di ba? Kapag nagpagaling na tayo at na-purify na tayo, nalinis, na-cleanse ng Lord yung ating emotion, then the spirit will align. Maa-align yung spirit natin. Amen? That is the purpose, mga kapatid. Kasi yun yung posture na dapat meron tayo sa harap ng Diyos. Ma-align ang spirit natin. At kapag na-align ang espiritu natin, pakinggan niyo po ito, we will become vessel.
na totoong nagdadala ng bigat ng prophetic. Amen? Nakapahayagan ng Panginoon sa buhay natin, the love of God. Magiging vessel tayo ng pagmamahal na dala-dala natin, na galing sa Diyos, hindi sa emosyon. And the wisdom of heaven, yung wisdom na nagmumula sa Panginoong Diyos. Kaya mahalaga na nagpapapurify tayo ng soul para ma-align ang ating espiritu at magawa natin at totoo tayong makapagmahal, makapagpatawad, amen, at magawa ang perfect will ng Panginoon na na-transform. Kasi that way pa lang makakakilos ang Panginoon ng buong-buo sa atin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. We walk in intimacy in God. Kasi we walk in love, not performance. Yung tunay na love. True love po. Hindi kasi may sinungaling din na pagmamahal. 'Di ba? Yung pagmamahal sa mga kabit, pagmamahal may asawa na, nagmamahal pa sa iba, that's lies. 'Di ba? Huwag tayong ganon. Kaya purihin ng Panginoon, ano po, there's sa lahat ng mga katotohanan, may katapat na kasinungalingan yun. Pero tandaan ninyo, pwede din nating gamitin na lahat ng mga ginagamit ng kaaway sa atin is maging tungtungan natin to elevate us. That all things work for our good. Amen? Ano man ang sitwasyon nyo, ano man ang kalagayan nating lahat, God is working in us and with us. Amen? Purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank you. We glorify your name and we acknowledge you, Father God, on how good you are. You are a good Father. You are a good Father God, good healer, Father God, even in our emotion, Father, sa lahat ng purification, cleansing, transformation, Father God, Lord, sanctification, Lord, we honor you. Thank you for teaching us. Thank you for loving us. Thank you, Panginoon, na nilalagay mo kami sa sitwasyon na to na marinig ang mga mensaheng ito, na even lahat ng mga ginamit mo noon, Lord, you help them to elevate, you help them to heal by their emotion and purify them, Father God, yung soul namin, Ama. Salamat, Panginoon, that may mga ganito palang pagtuturo, Panginoon, na kailangan naming malaman bilang mga intercessor na maging kalugod-lugod kami upang magawa namin yung perfect will mo sa aming mga buhay, Ama. Sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Tanggapin niyo po ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Lord, help us to glorify your name for the sake of your name sa lahat ng ginagawa namin, kinikilos namin, iniisip namin, at nararamdaman namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Pagpalain niyo po ang buhay ni Ate Therese, ni Ate Joy, ni Tita Annalisa, ni Ate Melda, ni Ate Billie Jean, ni Ate Katkat, ni Nanay Selena, ni Ate Ann, ni Ate Jolly. Lord, pagharian mo ang kanilang buhay. May your presence walk with them, Father God, and your intimacy, Father God, to elevate us, to overcome this world, Father God, sa presensya mo, sa kalooban mo, at sa perfect will mo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Thank you po. Finally, natapos na po natin ang Purify Soul. Thank you po and God bless po sa bawat isa.